na parang iginuhit ang isang bakal na rehas. Sa isang kisap mata, ang bakal na iyon ay akala mo'y natunaw, nag-alis ng mga hadlang sa kanyang paligid. Pagkatapos noon, naglakad siya palabas ng piitan, dala ang isang hakbang na parang hindi naalintana ang sinuman sa kanyang paligid, hindi niya iniisip ang pamilya, kaibigan, o sinuman, isang desisibo at malamig na pagyapak. Kasabay ng kanyang paglakad, ang kanyang soul chariot, o sasakyan ng kaluluwa, ay parang umalangaw-ngaw, tila ito'y nakarinig ng tinig ng kanilang Tumakas siya sa kulungan. At sumakay siya sa kanyang lumiliyab na motor, habang siya naman ay hinahabol ng otoridad. Nag-exhibition naman ang may apoy sa ulo. At dumaan siya sa dagat na biglang ang mga kapulisan dahil lumutang ang kanyang rider sa dagat na parang nasa kalsada lang. Hinabol pa rin ito ng mga kapulisan, bawat dinadaanan nito ay lumiliyab. Ang lupit talaga ng palabas na ito. Pinadaan din niya ito sa taas ng building na parang may magnet sa kanyang gulong. Nagmamadali pala ito Boy Apoy para tapusin ang kanyang kalaban.